Hindi ko alam kung bakit ang daming umayaw sa gulong na to. Maganda naman, makapal naman yung threads, makapit naman sa kalsada. Higit sa lahat, maporma naman yung gulong. Pero ang bata-bata pa ng auto, ang bata-bata pa ng gulong, binibenta na agad nila yung gulong nila. Germs, welcome ulit dito sa page natin. Thursday na naman and time na naman natin mag-vlog or mag-share ng mga thoughts natin about dito sa motor natin, about dito sa shop natin. And today, ang i-share ko sa inyo ay yung gulong natin. Magkakaroon kami ng rides this coming Saturday and Sunday dito sa Marilaki. Magka-camping kami, moto-camping, and upon checking ng motor ko kasi tina-check up ko siya ngayon, ang napansin ko sa kanya yung gulong ay pudpud na talaga. So before tayo babiyahe, before tayo magpupunta kung saan-saan, before tayo mag-camping, ito gagawin ko muna itong motor ko. I-check upin ko muna lahat. And isa sa mga gagawin ko ngayong araw ay magpapalit tayo ng gulong. Ito ipapakita ko sa inyo yung gulong natin. As of the moment, ang odo niya ay 37,664 to be exact. Ayan yung odo niya. Dito sa motor natin, ang pagpapalit natin ng gulong ay hindi naman pantay or hindi naman sabay. Mas madalas, mas mabilis maubos yung sa likod kaysa dito sa harap. For example, itong motor natin, nakakapagpalit pa lang ako dito sa unahan ng isang beses. So, ibig sabihin, yung pinaka-stock na gulong niya, yung pinaka-unang-unang gulong niya mula sa dealership, nagpalit ako sa kanya isang beses pa lang. So, ibig sabihin, dalawang gulong pa lang yung nagagamit ko dito. Kung mapapansin nyo dito sa gulong natin, makapal pa naman yung threads niya. Ayan, no? Makapal pa naman siya sa side view natin para mas makita natin. Hindi pa siya kalbong-kalbo. Kung tutuusin, pwede pa tong gulong na to kahit hindi ko muna siya palitan. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo yung reason ko kung bakit ko na siya papalitan ngayong araw. So itong gulong na to sa unahan, ulitin ko, pangalawa pa lang to, pangalawang gulong pa lang to nitong ADB 160 natin. Unlike dito sa likuran, ito, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-threads niya. Ayan o, lumalabas na yung ply niya dito, slide, ayan o, kitang-kita ko na. Nakikita ko na yung bakat. Tapos wala na rin yung guhit-guhit niya dito, wala na yung threads niya. Pero dito sa side, makapal pa. Siyempre, hindi naman tayo banking-banking talaga. So, dito sa side, makapal. Pero yung dito sa gitna, kalbong-kalbo na talaga siya. Ayan. Kitang-kita niya naman. Ito, ang palit ko nito ay nasa pangalawang beses na to. Pangalawang beses na. So, ibig sabihin, yung unang-unang gulong, yung mula sa kasa, nagpalit na ako ng isang beses, and then ito, yung last. Ito yung last na palit ko. Galing pa yata ako ng Marinduque nung time na yun. Itong gulong na to. So bali 3 gulong na yung nagamit ko dito sa likuran. And ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Sobrang ganda ng quality ng gulong na to. Ito stock tire ng ADB 160. Hindi ko alam kung bakit ang daming umaayaw dito. Ako, pagpapalit ako ngayon, pang-apat na gulong ko na. Same brand, same quality para sa ADB 160 natin. Meron kaming customer last time na nagpakabit ng MDL, horn, tapos dashcam. Nung nakarang araw pa. Tapos yung tinakbo lang ng motor niya that time ay 11 kilometers lang. 11 kilometers lang siya. And then kinabukasan, bumalik yung customer na yon. Dala-dala niya tong gulong na to. Nakikita niya naman. Nakita niya naman yung mga guhit-guhit niya. Ayan, kompleto pa yung buhok niya. Tapos yung guhit niya dito sa gitna, andyan pa rin. Andyan pa rin siya. Ayan o. So itong gulong na to, almost brand new. Wala pa masyadong tinakbo to kasi 11 kilometers pa lang ang tinatakbo nito nung tinanggal nung may-ari. Kaya ka nasabi ko, bakit ang daming umaayaw sa gulong na to? Eh, ang ganda-ganda naman nito. Ngayon, binenta niya sa akin to sa abot kayang halaga lang. Kung bibili ka nito sa dealership, itong likod nasa 2.3 hanggang 2.4 hanggang 2.5. Depende sa dealer, depende sa seller. Tapos itong unahan, halos the same lang. Halos the same lang ng price. Kasi ito mas maliit lang to, 13 to, ito 14. So halos the same lang ng price yan. Ibig sabihin, kung bibili ako nitong brand new, aabot ako ng mga more or less 5K sa dalawang gulong na to. Pero ito, nabili ko lang siya sa sobrang abot kayang halaga talaga. Natutuwa nga ako kasi nakuha ko tong gulong na to sa napakamurang halaga. Ngayon, ang reason ko naman kung bakit ko napapalitan tong unahan, supposed to be hindi pa dapat kasi, ano pa to eh,
kukonsumo pa to ng isang gulong sa likod ulit. Kasi 2:1 to eh. Dalawang gulong sa likod ang makukonsumo ko bago ako magpalit nitong unahan ko. Kasi yun yung nangyari sa akin before. Stock tire ko, yung pinaka-original na gulong ko, tapos ito, sa unahan, sabay. Sabay sila, di ba? Nagpalit na ako ng pangalawang gulong. Ito, hindi pa pudpud, kaya nasasabi ko, 2:1 talaga yung gulong na to sa harapan. Kaya ang pinaka-reason ko kasi ito, itong bitak na to. Bagong-bago pa yung gulong na to nung time na kinabit ko. Bigla siya nagkaroon ng crack na ganito. Pumunta kami sa mabatong lugar. Nahiwa to, pero hindi naman siya butas talaga. Nahiwa lang siya, nagkaroon lang siya ng parang lamat dito. So kinakabahan ako. Kung mag-long ride ako, baka bumigay ito. Kaya papalitan ko na lang to. Mas maigi na yung safe tayo kaysa magkaroon tayo ng problema. So ayan. Ayan yung project natin ngayong araw dito sa ATV 160 natin. Tapos, brake pad, magpapalit din tayo, harap, tsaka likod. Papalitan natin ng bago yan. And then, check upin natin yung ibang mga bagay-bagay dito sa motor natin before tayo mag-ride. Pero sa ngayon, eto, yung pinaka-importante sa akin, mapalitan ko ngayong araw kasi talagang kalbong-kalbo na yung gulong natin sa likod. Nakita nyo naman yung kapal niya, no? Bagong-bago talaga yan. Tapos yung guhit niya sa gitna. Kitang-kita pa, oh. Side view natin para makita nyo. Bagong-bago pa yan. Ang gagawin ko dito, unahin kong baklasin yung unahan. Daling ko dun sa carousel tire para papalitan ko ng gulong. Paglalakad lang ako, syempre. Tapos, maya-maya, pag may energy pa ako, yung likod naman yung papalitan natin. Kasi ito, medyo komplikado to. Magtatanggal tayo ng tambucho, tatanggal tayo swing arm, tatanggal tayo ng shock, or yung kanyang suspension para matanggal natin yung gulong. So, yun yung project natin. And update ko na lang kayo sa mangyayari dito sa mga gulong natin after natin mapapalitan. Okay?